to our next question. Name and media affiliation, please. Good afternoon po, sirs. I'm Rosel Aquino from the Manila Times. Ang question ko po is, marami pong pondo ang ating PhilHealth. Kaya po bang mabigyan ng 100% benefits ang mga ating kababayang Pilipino? Anyone care to answer from our esteemed candidates? Totoo, baka yung 100% depende sa anumang klaseng sakit. Kasi baka hindi makayanan kung ang pinag-uusapan natin dito, bypass, heart bypass, di ba, yung mga ganun. Pero kung pinag-uusapan, let's say, ano yung dialysis, yung mga ganun, dialysis, baka kayanin. Well, ang huli namin na ilagay, na ipasa yung automatic member ng mga seniors. Automatic membership. Yun ang isa sa mga napasa namin dati na ini-implement naman ngayon. As far as the budget of PhilHealth and Suster sa kabuuan, baka to a certain extent, dapat, kaya. Sa ibang bansa, basta tama paggamit ng pondo, maganda ang healthcare health insurance nila. May Yes, final ako na bill 2 months ago para doon sa at least sagutin ng PhilHealth 30% ng hospital bill, particularly sa private. Kasi sa public, zero billing na. So, we're talking about private. Ang problema, meron daw ang PhilHealth pero pilila yung mga sakit. Pero yung mga ordinary sakit, kailangan tingnan mo muna bago ka magpa-hospital, titignan mo muna pasok ba ito sa PhilHealth na 30%. Maka hindi naman ho yata tama. Kailangan na siguro, kung dala mo yung PhilHealth, ang tama po, yung PhilHealth is health insurance mo eh. Dalhin mo lang sa ospital, problema ay pangatanggapin ng ospital dito yung PhilHealth kasi matagal magbayad. So parang useless. We need to change that. Kaya nga po, dun sa final ko na bill sa Congress, ay 30% and then pwede mong gamitin para tanggapin ka ng hospital because the government will guarantee na babayaran yung hospital. Yung nga lang kasi ang problem, medyo madugo. Maraming utang ang mga PhilHealth sa mga hospital natin. Kaya ayaw. Tapos parang piling-pili lang. Parang titignan mo muna sa website nila. Ano bang papasok ba sa 30%? Otherwise, yan ang problema. Pero nag-file na ho tayo at least 30% kung hindi man kaya na 50%. Kasi nakausap na po namin dati si dating chairman ng PhilHealth, ng presidente ng PhilHealth, si Ledesma, sabi niya hindi raw kaya 50. Sabi ko at least 30. So, ongoing na ho yan, nandiyan po yan, nakafile sa Congress, na 30% na sagutin. Pero, we also filed another bill para sa mga OFWs ho natin na siguro gawin na lang 100% pag OFWs and his family. Di naman po sila ganun karami. Because after what they have been doing to our country, helping out our economy and then calling them as bagong bayani pero wala naman silang natatanggap na benepisyo. At least ito isa sa benepisyo, telling them na thank you for your service and for helping our nation. Ilibre na lang siguro yung kanilang hospital bill and their loved ones. Thank you. Anything to add? More insights? Yes, go ahead, To Senator. directly answer your question, 100% hindi kakayanin. Base doon sa mga datos na naririnig natin, coming from PhilHealth itself, mismo yung bagong presidente ng PhilHealth, sabi niya, hirap sila. Remember, ang PhilHealth, sinasubsidize ng government through the national budget para ma-augment yung mga binabayad ng mga paying members. Pero hindi naman lahat ng Pilipino na nag-a-avail ng benefit sa PhilHealth nagbabayad ng, sabihin natin, premium, yung binabawas na sa kanilang sweldo. Kasi sabi nga ni Tito Sen, na-exempt na lahat yung seniors sa pagbabayad ng dues, membership dues. So, saan kukunin yun? Subsidy. Pag kinuwenta natin yung subsidy ng gobyerno na nanggagaling sa General Appropriations Act, baka sobrang dami. Ang titignan natin, yung pag-implementa nga ng Universal Healthcare Act para mapag-aralan, magkano ba talaga yung kailangan ng PhilHealth para matustusan, kung hindi man 100%, at least ma-expand yung mga cases na mako-cover nito. Tayo, naka-experience tayo ng mga hospital, napakaliit talaga ng na-discount natin from PhilHealth para bang hindi commensurate doon sa kinakarta sa sweldo natin. So, yun.
Usapin ang budget yan eh. Kaya medyo komplikado. So, again, I'll answer your question. Hindi kakayanin yung 100% sa ngayon. Yes, Attorney Abalos. Sa akin naman, no, I mean, it's obvious na talagang hindi kakayanin. Pero kung isang bagay ang dapat maintindihan at maunawaan natin kababayan, yung an ounce of prevention is better than a pound of cure. Meron sa PhilHealth kasi na pwede kang magpa-check up eh. At hindi lang babayaran yung mga pang-check up mo rito, pati gamot na kinakailangan mo babayaran. Sad to say, hindi ito ina-avail ng karamihan ng mga members dahil hindi nila alam na merong ganito silang karapatan. I think they should be aware of this and PhilHealth should really have this campaign of awareness about this program.